pa ang isa niyang ano, isa niyang concern. Oh, ito pa yung kanyang isang concern, si Kaufman daw ay dapat mag-focus with the fees. Pati so kanina ang concern niya mas okay daw si Pangulo, mas marunong pa siya. Mas okay daw si Pangulo doon kasi natitingnan so lumabas na rin sa bibig niya na mas gusto niya nandoon si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Dito naman pinakikialaman naman niya yung sahod ni Kaufman na sinasabi niya na dapat daw ganito daw. So pinangungunahan niya na nga yung pamilya ng mga Duterte patungkol sa kalagayan ni Duterte. Ito naman pinangungunahan niya pati abogado na si Kaufman. By the way, ma'am, ito po si Kaufman, matinong abogado to. Ito po si Kaufman, maayos na abogado to, hindi katulad mo. Isa kang abogado na walang silbi. Kanina nga napag-usapan namin, magkano kaya sweldo nito? Mga 150, 160, 200,000. 200,000, pumayag ka na magmukha kang tanga, magmukha kang aso, na yung prinsipyo mo, lunukin mo, yung suka mo, kainin mo, para lang sa pera na 200,000 o para sa posisyon. Oo. Aanhin mo naman yung posisyon. Di ba? Aanhin mo naman yung narating mo. Halimbawa, pangarap mo talagang maging PCO, aanhin mo naman na narating mo yan. Pero hindi mo naman ginampanan ng maayos yung trabaho mo dyan. Ang ginawa mo lang dyan, maging palamuti. Ang ginawa mo lang dyan, maging attack dog ng pamahalaan. So, wala rin. Di ba? Kahit ma-promote ka dyan o mas mataas pa na posisyon, kung nakuha mo yun sa kasamaan, sa pagsisinungaling, sa kabulastugan, walang kwenta yun. Kumbaga corona, hindi yun gintong corona, kundi barbed wire yan, te. Walang glory. Walang glory at achievement sa achievement mo. Oo. So ito, meron siyang tugon kay Kaufman. Pakinggan po natin ang kanyang matalinong tugon. Fees, he has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should Wow. He should do better than that. Gago. If there's someone here who should do better, ikaw yun. You should do better as a spokesperson. Wag mong pakialaman yung affairs na none of your business. Besides, itong affairs ng kaso sa ICC is actually none of your business. You are there to speak for the president. Dapat yung binibigkas ng bibig mo is kung ano yung eksaktong sinasabi ng presidente. Hindi yung opinion mo. Dahil hindi naman ikaw ang presidente ng Pilipinas. Bakit ba nagre-request si Kaufman ng report ng Senate? Bakit ba niya nire-request yun? Nire-request niya ba yun para ma-dismiss yung kaso ni Pangulong Duterte? Hindi niya naiintindihan eh. The reason why Kaufman is requesting for kaya nga hinaantay niya yung sa website daw ng Senado, yung committee report ni Amy Marcos na ang tagal-tagal wala pa. Tagal-tagal wala pa. Inaantay nga niya yun eh para he can present it sa ICC. Kasi nga hindi lang naman yung kaso, yung pinag-uusapan nila dito, hindi pa nagsisimula yung kaso. Ang pinag-uusapan dito pa lang is yung tama ba yung proseso ng pag-aresto sa kanya. Kasi under Rome Statute, dapat ganito, may procedure. Nasunod ba yung procedure na yun? According dyan sa hearing ni Mangga, hindi nasunod yung proseso na yun. Kaya ngayon yung ilalaban niya dyan sa ICC kasi may panalo sila dyan. Tatanga-tanga ka talaga. It's not about the case. The Senate inquiry of Senator Amy Marcos is not about the case. It is about what? Yung unlawful arrest, yung unlawful surrender, yung kidnapping na ginawa ng gobyerno natin sa kapwa nila Pilipino para ipadala dyan sa dahig, para dyan na manatili habang panahon. Akala nila, makakaiwas na sila sa hassle, hindi nila alam, lulubog at ilulubog kayo nitong pinaggagawa nyo na to. Hindi yung hearing ni Amy Marcos is about sa kaso, sa ICC. Boba ka talaga eh. Tanga ka talaga eh. Sabi mo sa mga sabi mo sa mga detractors mo, surot sila. Ikaw tong utak, lamok eh. Hindi naman yun lang nire-request. Hindi naman nire-request ni Kaufman yung Senate inquiry report ni Rizal Tiberos tuloy, ni Amy Marcos para manalo siya sa kaso eh. Pero para manalo siya sa teknikalidad na mali yung proseso, hindi dumaan sa tamang proseso at kinidnap si Pangulong Duterte papunta dyan. Kung hindi sumunod sa patakaran, dapat makalabas na si Pangulong Duterte. Hindi yun pinadi-dismiss yung kaso or what. Walang kinaugnayan yun sa kaso. Yung hearing ni Mangga, patungkol yun doon sa lawful ba or legal ba yung kanyang pagiging inmate dyan sa ICC. Tanginan to, lakas-lakas ng loob mong magsabi ng mga surot at garapata lang yung mga
mga basher mo, ikaw tong utak, langaw. Concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president. He does. Nakakonsentrate siya. Huwag ka mag-alala. Hindi siya kasing tanga mo. Hindi siya kasing bobo mo at hindi siya kasing gunggong mo. I am pretty sure he's a European hotshot lawyer. He may not look like the people in suits, but definitely Kaufman is somebody pagdating sa pagiging abogado na hindi katulad mo. I am sure na hindi katulad mo na iskandalosa sa presinto na yung kanyang kliyente ilalabas ng walang proseso. Na sinampahan ng kaso dahil sa pagiging palingkera sa presinto at nagwawala kasama pa yung asawa. Si Kaufman, petics lang. Kita mo, pag nagtanong, sagutin lang yung gustong sagutin, yung dapat sagutin. Yung hindi niya na sinasagot. Hindi katulad mo na kahit na hindi mo na dapat sagutin, sinasagot mo pa rin dahil tanga ka nga. Dahil hindi mo alam yung trabaho mo. So wag mong pakialaman yung trabaho ng may trabaho, gawin mo yung trabaho mo. Ilagay mo dito, ilabas mo kung ano ba talaga ang ginagawa ng amo mong tanga. Of his killings, and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. He ordered some killing of some people. Boba ka ba? Sa congressional inquiry, sa Senate inquiry, did you hear Pangulong Duterte stating names? Ultimo nga kayo, hindi nyo alam yung 30,000 na war on drugs victim na sinasabi nyo. Wala nga kayong listahan nun eh. Si Pangulong Duterte pa kaya? A crime cannot be a crime kung wala namang eksaktong krimen na ipinapaako doon sa akusado. Wala naman eh, di ba? 30,000 dito, pagdating doon, 40 pala. Walang ebidensya ng war on drugs dito, sabi mismo ng Department of Justice. Kaya umaasa na lang daw sila sa ICC. Utangin na, kung dito nga walang ebidensya ano magiging itsura ng kaso na yan sa ICC? Di ba, puro propaganda lang at politika lang yan, Claire? And he also admitted that he will double the EJK killings once elected as a mayor. He should concentrate on that. Di ba ang sinabi niya? Bobo talaga to eh. Ay, katulad ng sinabi ni Pangulong Duterte sa mga reporters na nagtanong sa kanya noong siya ay presidente, anong masama kung sabihin ko, napapatayin ko yung mga kriminal? Kriminal naman yung mamamatay. Anong masama? Natakutin ko yung mga kriminal sa bayan ko na kapag kasinira nyo ang buhay ng mga Pilipino, pagpapapatayin ko kayo mga putang ina ninyo. Anong masama dun, Claire? Walang masama dun. Sino bang tinethreaten niya? At trabaho yun ng isang mayor. Trabaho yun ng isang presidente. Na i-threaten niya lahat ng mga kalaban ng gobyerno. Kasi kung hindi niya gagawin yun, magiging katulad ng Pilipinas ngayon, ang Pilipinas noon. Na wala nang pakialam ang kriminal dahil yung mga nasa gobyerno kriminal. Ang daming drugs kasi yung presidente hindi naman nagpapadrug test. Ngiwi ng ngiwi, hindi nagpapadrug test. Hindi ba? So kailangan ikaw bilang isang mayor, takutin mo yung mga kriminal. Pwede ba naman na mayor ako ng Pilipinas? At lahat po ng mga kriminal sa Pilipinas, sa Davao, nanawagan po ako sa inyo na wag po muna kayong gagawa ng krimen. Maawa naman kayo sa akin, gusto ko sanang maging maganda ang bayan ko, kaya sana po ay wag po kayong gagawa ng krimen. Please lang. Claire, pwede ba yung ganun? Di ba hindi pwede yun? Kailangan matigas ka. Tangina, kaya ang bobo. Kaya ganito nangyari sa Pilipinas kasi bobo kayo mag-amo eh. Kailangan mong takutin lahat ng kurakot. Putangin na nyo, pupugutan ko kayo ng ulo. Kayong mga kriminal kayo, putangin na nyo, ililibing ko kayo ng buhay. So, di ba ganyan tayo sa pelikula? Di ba ganyan umasta sila FPJ sa politika? Puno na ang salup. Di ba? Tumakbo ka na hanggang may simento. Di ba ganyan sa pelikula? Kasi nga, kailangan mo, yung kalaban mo, ikaw bilang isang halal ng bayan, ang poproteksyonan mo, mas maraming tao. At yung mga gustong manakit, gustong magnakaw, mangrape, doon sa titinong mga constituents mo, anong gagawin mo? Makikiusap ka sa kanila. Mga kriminal nga yung mga punyeta na yan. Natural, tatakutin mo sila, putangin ninyo, pagpapatayin ko kayo lahat, kayong mga snatcher, hold-upper, mandrugas, ha? Humanda kayo sa akin. Di ba dapat ganun talaga? Yan nyo, kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil malambot kayo masyado eh. So anong pwede mong ikaso sa isang mayor, sa isang presidente na tinatakot yung mga kriminal? Kaya nga pinagtatawanan tayo sa ibang bansa eh. Kailan pa naging bawal sa isang taga-gobyerno na takutin at murahin yung mga kriminal? Kailan pa?
Tatanga-tanga ka talaga. That is supposed to be part of his defense for his client. He should also remember that this case was filed as early as 2017. So wala pa po si Pangulong Marcos, ang administrasyon na ito, para po ibintang ang mga ganitong klase sa kasalukuyang administrasyon. So dapat mas pagbutihan pa po niya ang Boba ka talaga. Hindi niya binibintang. Kay Pangulong Marcos. Ang ibinibintang niya kay Pangulong Marcos ay yung kidnapping. Kinidnap siya. Ang pinag-uusapan ni Kaufman, putangin na mo kasi nakikialam ka sa usapan ng hindi mo naman alam eh. Ang kini-question ni Kaufman, yung sistema ng pagdadala sa kanya doon, which is yun yung mali. Sino na ba presidente nun? Si Marcos. Hindi naman kini-question ni Kaufman dito yung kaso ng EJK eh. Ready sila dun. Sa EJK, ready sila dyan sa kaso niya na yan dyan sa korte ng ICC. Ang kini-question dito is yung pagpapadala sa kanya doon, nakagagawa ng amo mong abno. Ang pinagsasasabi mo, Claire, di mo alam yung topic. Daldal ka ng daldal eh. ang pag-research ng kanyang mga facts para po hindi po siya maligaw. Gago, ikaw nga naligaw eh. Tangina, kita mo kung gaano kaluka-luka to. Kita mo kung gaano kasintu-sintu tong babae na to. Sasabihan niya si Kaufman na check your facts. Mag-research ka para hindi ka maliligaw. Ikaw ang ligaw eh. Hindi sinasabi ni Kaufman na yung war on drugs ni Pangulong Duterte, ano yan, sinisisi niya dyan sa administrasyon. Hindi. Yung war on drugs ni Pangulong Duterte, hindi yun ang pinag-uusapan dito. Ang hinihingi ni Kaufman, yung report ni Amy Marcos, yung report ni Amy Marcos, ipapakita niya sa ICC para mapakita doon kung gaano ka-irregular yung ginawang pagdampot sa kanya. Because sabi nga ng Rome Statute, kailangan sa proper judicial authority haharap si Pangulong Duterte. Ikaw din nung vlogger ka pa, hindi ka pa aso. Yun din ang sinabi mo eh, haharap sa korte. Galing mismo sa bibig mo yun eh. Hindi humarap sa korte, itinapon ka agad sa abroad eh. Tama yun o mali? Hindi ba may pagkakamali? Dapat haharap dito eh. At dapat extradition eh. Di ba? Magdidesisyon ang korte ng Pilipinas kung dapat ba talaga siyang itapon doon. Ibibigay ba natin siya sa Interpol o hindi? Tama, mali. Yun yung issue, hindi yung eksaktong kaso niya dyan sa Hague. Wala na tayong magagawa doon, nandiyan na yun sa Hague. Matagal ng kaso yun dyan, kailangan niya talagang harapin niya. Ang punto nga rito, tama ba yung prosesong dinaanan natin? Na dyan sa hearing ni Amy Marcos, lahat ng irregularities nandiyan dyan. May mga video pa. 'Di ba? Si Tory nga mahihimatay na eh. Si Marbil nga nagsisinungaling harap-harapan eh, tinabla nung isang nag-serve nung Interpol red notice eh. Hindi wala ngang red notice eh, unang-una sa lahat eh. Oh, so yan ikaw ang dapat mag-review. Oo, alamin mo kung ano yung facts. Oh, bibigyan kita ng isang example. Claire Castro ng isang magaling na mayor. Oh, na ang isang mayor na matapang. Eto, pakinggan mo itong mayor na to para lang maintindihan mo paano dapat ang isang mayor magtrabaho. I'm calling the attention of those mga tolongges, mga miyembro ng underworld, criminal elements. Una, may gobyerno na po sa Maynila. Pangalawa, magbago na po kayo. Malamang sa hindi. Hindi nyo naman ako susundin. Hindi ba? Tingnan to si Claire Castro, boba talaga eh. Tingnan mo yung ginagawa ni Isko. Magbago na kayo. Pero malamang di nyo ako susundin. Puta, kriminal nga yan eh. Alam nila na masama pero ginagawa nila eh. Kailangan mong kausapin ng ganyan na malumanay. Ano sabi ni Isko? Hindi naman ako susundin ng mga ulol na yan. Kaya gumawa ng kalokohan yan eh. So anong ginagawa ni Isko ngayon? Tinatakot niya yung mga kriminal. May batas na sa Maynila. May gobyerno na sa Maynila. Hindi katulad si Mayor Isko ni Pangulong Duterte na talagang brusko. Na putangin niyo, papatayin ko kayong lahat. Hindi siya ganun. Pero ganun din yung ginagawa ni Isko ngayon. Hindi man ganun ka, kasi you're taking it literally. Mga tanga kasi kayo talaga eh. Oo eh, titingnan nyo yung mensahe. Hindi yung puta pinakikinggan nyo kung ano yung sinabi dun sa mensahe. Yung mismong total na ibig sabihin ng mensahe, yun ang isipin nyo. Ang ginagawa ni Pangulong Duterte nung presidente siya at saka nung bago siya mag-mayor, tinatakot niya na. Yung lahat ng mga kriminal sa Davao, pinaalis niya na sa Davao dahil may mangyayaring masama talaga sa inyo. Which is, kailangan mong gawin yun kung gusto mo talaga na maging maayos yung bayan mo. O kita mo ginawa ni Hani Lacuna sa Maynila. Tayo na dumami kriminal, dumami magnanakaw, ang dumi-dumi, ang baboy, ang dugyot, puros magnanakaw. O anong ginagawa ni Mayor Isko ngayon? Inaayos niya
At nagbibigay siya ng babala, hindi lang kasing lala nung kay Pangulong Duterte, pero parehas ng ibig sabihin na huwag kayong gagawa ng kalokohan ngayon, yari kayo. Pero may pangatlo ko. Pag ginawa nyo ang krimen, tinakbuhan nyo ang mata ng batas at ang aming mga husgado sa Maynila, ang ikamamatay nyo puyat. Yan, ikamamatay. O meron pa ring patay na kailangan mong sabihin yun, ikamamatay nyo. Parang 'di ba? Pagka 'di ba doon sa may diyan sa may Eastwood, may overpass doon, may overpass. Tapos doon sa fence may nakalagay doon, bawal tumawid dito, nakamamatay. Kasi yung mga tao instead tumawid sa overpass, doon pa rin tumatawid sa kalsada, highway yun. Nakamamatay. So kailangan mong takutin yung mga tao na pag tumawid kayo dito, mamamatay kayo. Hindi naman ibig sabihin na automatic pag tumawid sila doon, parang Squid Games, nakarating sila sa kabila, papatayin sila pagdating sa kabila. Hindi yun ganun. Ang ibig sabihin, yung mensahe, huwag kang tatawid dyan, delikado. Yun din ang sinasabi ni Pangulong Duterte, ni Baste, ni Inday, na huwag niyong gagawin yan, delikado. Mamamatay kayo. Hindi ko naman sinabing pagpapatayin ko kayo lahat. Mamamatay kayo, ibig sabihin sobrang delikado niyang gusto niyong mangyari. Hindi pwede yan. Kaya lumayas kayo dito. Ganyan din ang sinasabi ni Isko. Galing-galing talaga nito. Hindi kayo makakatulog ng mahimbing dahil hahabulin kayo ng Manila Police District sa amang sulok ng Pilipinas. That is the policy that I've given to the entire police of Manila Police District. Maaring nakaligtas during the commission of the crime. Nakatakbo. Once we know who you are, pwede na kayo magtago sa lelang yung panot. Sa kami, hahabulin namin kayo. Dahil it is our commitment to the people of Manila. Yon, it's a commitment. It is your duty to keep your city safe. Ha? Putangin na ka. Ano? Sir Castro, boba ka talaga. Pinutok ka na lang sana sa kumot. Wala ka talagang alam. Nangako ko sa taong bayan na sabi ko, pipilitin ko maging maaliwalas, malinis ang Maynila. Ganda ng t-shirt ni Isko. Vape ba yan? Baiting ape ba yan? Isko? Poging-pogi ah. Pangalawa, pipilitin ko maging panatag ang pamumuhay sa Maynila. Karapatan yan ng taong bayan. Di ba? Ganyan Ayun, dapat. ang una namin. Ganyan dapat. Sayang, no? Sayang, ito yung binoto namin. Ito yung binoto namin noong 2022 elections. Hanggang ngayon, hindi ako nagkamali na ito yung sinuportahan ko. Ganyan si Isko Moreno. Ganyan siya magtrabaho. Oo, ini-expose niya lahat. Ganyan siya kahusay. Sayang. Sayang. Sinayang talaga natin. Well, wala eh. Ang Pilipinas kasi mahilig pa rin talaga sa mga pangalan. Sa mga sikat. Sikat naman to. Sikat naman si Isko. Pero mas pinili ng mga tao yung mga mas pinili ng tao yung alam mo yung mga bangag.